Dr. Love, di ba yan ang sinasabi nilang sukat ng tunay na pagkalalaki, yung marunong magtimpi? Marunong magtimpi. Alam mo, marami tayong matututunan dito sa kasong ito. Unahin ko si Piok. Piok, magandang hapon sa'yo. Naunawaan ko yung damdamin ng isang lalaki na may pagtingin sa iba. Ang tingin ko rito talaga si Piok may crush, nagagandahan, whatever, kay Mama Q, no? At dahilan sa sobrang crush niya, nalimutan yata ni Piok na may asawa itong babaeng ito. May asawa ka ba, Piok? Wala pa. Okay, may mga kapatid kang babae. May nanay ka. So, hindi mo rin magugustuhan yung ginawa mo na gagawin dun sa iyong mga mahal sa buhay. This will teach us a lesson na kinakailangang alamin natin ang limitasyon natin. Dahil kung ipagpapatuloy mo yan, Piok, magkikita tayo at dadalawin kita sa kulungan. Ganun pa man, maging aral na sana kay Piok na respetuhin ang kapwa, babae o lalaki o sino man, ano mang gender. Kailangan nating respetuhin. Ate Kuring? Thank you very much, Dr. Love. Doktora Camille, ano mapapayo ninyo sa mga kabataan? Kasi kung minsan nawawala na rin yung ganong galang, respeto, bagamat sa batas ngayon, mas malinaw na talaga ang mga regulasyon sa pananalita at yung tinatawag na harassment. Okay, unang-una siguro dapat nating isipin, lalo na yung mga Gen Z, mabilis na rin yung tinatawag nating pagkakaroon ng resilience or yung mas matatag sila in terms of yung ini-ignore nila, yung mga ganitong klaseng mga pambabastos kasi parang iniisip nila, ay wala yun. Kaya lang tayo, parang kung paulit-ulit na nangyayari, lalo na yung nangyayari kay Mama Q, iba na yon. Yung iba sinasabi, kaya ka nababastos dahil sa kasuotan mo. Pero actually, hindi yun. Hindi dahil sa kasuotan nababastos ang isang tao. It's rather, siguro, meron din pagkakataon na yung nambabastos, nagsisik ng validation dahil mahina ang kanilang personalidad, hindi marami silang insecurities, kaya gusto nila mapansin, kaya yun ang pamamaraan nila para sabihin it's a mask of their bravado or yung tinatawag nating mga insecurities at saka yung mga kahinaan at personalidad ng taong ito. KSP kumbaga. Yes. In Tagalog, KSP, kulang sa pansin. Okay lang naman maging kulang sa pansin, pero wag lang sa masamang paraan. Thanks, Doc Camille. O, ito naman, sa iba pa sa atin na, ayan, medyo nababastos, ganon. Sometimes, ang babae kailangan marunong ding lumaban. Yes. 'Di ba? Na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, hindi ka natatawag ng tulong. Pero, ano ba ang first step, Attorney Karen, kung gusto magreklamo ng isang babaeng ganyan? Pwede kang pumunta una-una sa barangay. At nakasaad din naman sa batas natin, any police officer. So kahit sinong police, pwede nyo ring lapitan. At syempre, pwede rin kayo pumunta dun sa tinatawag nating mga Office of the Prosecutor kung saan pwede kayo mag-file ng complaint. So mga fiscal. So pinakamalapit talaga barangay or kung sinong police yung kung nasaan man kayo pag nangyari yan sa'yo. Okay, pagka ba may nakita ka ng babastos, okay lang na mambugbog ka? Ayan, o Mamboy, makinig ka na ha. So magandang tanong po yan, Ate Corinne, kasi sa batas natin, di ba may tinatawag nga tayong self-defense. Pero ang self-defense kasi, dapat dun siya sa taong inaatake at yung gagawin mo rin ay katumbas lang dun sa ginagawa sa'yo para maprotektahan mo ang sarili mo. Kaya hindi mo rin siya pwedeng sabuyan ng kumukulong mantika, ha? Hindi pwede, bawal yan, Day. Ikaw ang makukulong. Kahit piko na po ako. Muntik dahil na. ang gandang lalaki. Ay, nako, mahirap yan. O, ayan na, palakpakan natin ang ating trio tagapayo.